Hello guys! Welcome! Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong energy ng person mo. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po. Start na tayo. Give me the message for collective please. Meron ditong wisdom. Give me the message for collective please. Meron ditong impatient. Give me the message for collective please. Meron ditong workaholic. Give me the message for collective please. Meron ditong rejection. Okay. Nafe-feel ko dito, meron ditong tao, pwedeng ikaw to, or pwede yung person mo, or pwede ring sabihin na ito yung iniisip ng person mo sa'yo, okay? Na ikaw yung nagbigay ng aral sa kanya. Nakikita ka ng person mo na isa kang tipo ng tao na maraming karunungan, may talino. Kaya mong i-handle yung sitwasyon mo na nag-iisa. Yung tipo bang napaka-independent mo. Hindi ka umaasa. Ito lang yung nafe-feel ko. Nakikitaan ko rin dito na may pagka-inosente yung energy mo. Yung feeling na kaya mong makipagsapalaran, kaya mong makihalubilo kahit kanino tao, kaya mong makisakay. Then, nafe-feel ko din dito, ginagabayan ka dito. Ito yung nakikita ng tao mo sa'yo. Spiritual, madasalin. Maybe nakita ka na rito na marami kang nasasabi na mas malalalim na salita or meron kang wisdom na kung saan marami din siya natutunan sa'yo. Nafe-feel ko din dito na ikaw yung nagbibigay aral sa tao na to. Kung paano siya nagiging mabuting tao. Sa mga na-experience niya sa'yo, na magkasama kayo, marami siyang natutunan. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Then, nakikitaan ko rin dito, ginagabayan ka. Kung ano man yung mga gusto mong mangyari, marating sa buhay mo, nakukuha mo siya ng madali. Ito yung nafe-feel ko. At ito din yung pakaramdam ng tao mo sa'yo, madali kang makamove on sa sitwasyon ninyo. Kasi, nakikitaan ka niya ng abundance para sa iyong sarili. Yun, yung nafe-feel ko. Then, yung iba sa inyo, nasa ibang lugar or sabihin natin na may distance, may long distance. And, nafe-feel ko rin dito, na nakikitaan ka niya din ng isang mabuting magulang or sabihin natin mabuting ina, mabuting ama. Kasi, hindi ka nahingi ng tulong sa kanya, kinakaya mo. Okay? May paninindigan. Iyon yung nakikita niya sa'yo, Then, ganun pa man, nakikita ko rin dito na ginagabayan ka dito, okay? Maybe ikaw din yung tipo ng tao na mahilig mag-cleansing ng bahay. Yung mga gumagamit ng white sage or something na insenso. Or mga stick, a Chinese stick, mga ganun ba? Then, nafe-feel ko din dito na, marami kang natutunan sa connection nyo at ganun din yung person mo. Pero ganun pa man, itong tao nito, feeling rejection sa'yo. Kasi alam niya sa sarili niya na wala na siyang babalikan. Ito lang yung nakikita ko. Maraming toxic sa paligid. Maybe may nagsusulsul sa kanya, kung ano-ano about sa'yo. Dahil doon, nalilito siya. Nafe-feel ng tao na to, na pwede mo siyang i-reject or pwede rin sabihin, nire-reject niya yung connection na meron kayo. Yung tipo na, dahil sa mga sulsul niyang kaibigan, about sa'yo, negatibo, ganyan, hindi niya alam kung yung nalilito siya, kung ano ba talaga. Then, nafe-feel ko din dito, wala siyang makreate sa inyong dalawa, kasi maraming involved sa paligid na naninira sa iyo or pwede rin sabihin naninira sa connection nyo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong mga chismis or intriga kung saan nagkalayo kayo. Ito lang yung nararamdaman ko. Hindi siya makapagbuo
ng isang magandang larawan para sa inyong dalawa. Kasi meron dito mga taong nakapaligid na may mga sulsol, may mga naninira, or sabihin natin mas kinikinig, mas alam mo yun, tipo na mas pinakikinggan niya yung yung sabi-sabi kaysa yung kanyang yung kanyang saloobin. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then itong taong ito, meron tong nililikha, or pwede rin sabihin, itong taong to, ginugugol niya yung kanyang oras at panahon sa pagtatrabaho. Doon niya pinopokus yung kanyang attention upang makalimot, kasi itong taong to may panghihinayang din sa'yo kasi bihira ka. Yung tipo ng tao na marami kang kakayahan, bilang isang individual, kaya mo makibagay saan, at kaya mong dalhin yung sarili mo kahit saan ka magpunta. Dahil doon itong tao na ito, mas ginugugol niya yung sarili niya sa pagtatrabaho, nagpo-focus siya sa ganun, para ba makalimot sa mga experience, or para hindi ka rin niya maalala. Okay? Then nakikita ko rin dito, meron din tao dito na impatient, sabihin natin na nauubusan siya ng pasensya sa mga nangyayari sa kanya. Pero ganun pa man, itong tao nito, iniminumungkahi dito, na magkaroon siya ng tulungan niya yung sarili niya para alisan yung pagiging niyang walang pasensya. Kasi minsan itong tao nito, gusto nito agad-agad na matatapos lahat. Ganun ba yung energy nito? Gusto nito kapag siya gumawa, okay ang lahat. Nandiyan na agad. Meron ng agad resulta. Wala tong pasensya. Gusto niya agad-agad, okay? Ito lang yung nakikita ko. Nakikita ko rin dito, sa tree. Malakas ang pundasyon ng tao na to. Ito matibay ang loob. Ito lang yung nafe-feel ko. Ganun pa man, sinasuggest dito na maging pasensya sa lahat ng oras, nang sa ganun makapagtrabaho siya ng maayos. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Nawawala ng focus to dahil sa'yo, na ginuguon na lang niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho para makalimutan. Okay, then nafe-feel ko dito sa tao na to, gusto nito ng transformation, or pwede rin sabihin ikaw din yung tipo ng tao dito na lagi nang namumuna nung magkasama kayo, yung tipo na kapag mayroong problema, ikaw ay mahilig mamuna. Bakit ganyan? Bakit ganon? Ba't mo ginawa yan? Mga ganon ba? Okay? Namimiss niya yung ganon, yung may namumuna sa kanya, meron nagpapaalala sa kanya, mga dapat gawin, mga ganon ba? Ito lang yung nafe-feel ko, kasi may babae dito na naggaganon dito. Bawal yan, ganyan. Namimiss niya yung pagiging mong mapuna, mabusisi, or sabihin natin yung presensya mo. Namimiss ng tao na to. Kaya itong tao nito, walang maisip na mailarawan walang direction. Okay? Nalilito siya dahil sa mga sabi-sabi ng mga tao sa paligid niya. Tingnan pa natin ano yung energy ng person mo ngayon. Give me the message. Anong energy ng person mo ngayon? Meron ditong the Emperor reverse. Give me the message. Meron ditong 7 of Wands. 7 of Pentacles. Yun? Nakakagulat naman yung tanong. Give me the message. Anong message? Anong energy ng person mo? Nagulat ako sa tunog. Ay, Diyos ko. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron dito 9 of Cups, reverse. Give me the message. Anong energy ng person mo? Okay. 9 of Pentacles. Itong person mo, kaya lumabas tong sa rejection. Then, andito siya sa energy ng Emperor reverse. Walang lakas. Hindi kasi siya makapag-desisyon Alam mo yun, madali siyang makontrol ng ibang tao, madali siyang mamanipulate, madali siyang sulusulan. Wala siyang sariling alam mo yun, hindi siya makapanindigan, ganon, sa madaling salita. Hindi siya katwiran sa mga taong nasa paligid niya, na kung halimbawa sinabihan siya ng something about sa'yo, ganyan, pinaniniwalaan niya agad. Hindi niya masinusunod yung kanyang nararamdaman or yung intuition ng tao nito. Sarado, okay?
Ito lang yung na-feel ko dito. Magulo yung isip na to. Hindi to makapagdesisyon ng sarili niya. Mas naniniwala siya sa mga sabi-sabi ng tao about sa mga paninira o ano. Meron ditong Aries, meron din ditong Taurus, Capricorn, and Virgo. Then may nakikita rin ako ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay? Hindi halos lahat, ano, ito lang yung na-feel ko. Then, dito, no, sa Seven of Pentacles, then sinabayan ng Nine of Cups, then sinabayan din ng Nine of Pentacles. Itong tao nito, hindi matibay yung pundasyon niya. Yung sinabi ko kanina, no, nagigitong impatient. Nahihirapan siya sa sitwasyon. Mas ginugugunan niya yung kanyang sarili sa pagtatrabaho. Kasi hindi pa niya nakikitaan ng improvement or sabihin ng stability yung kanyang ginagawa. Wala pang paglago. Kailangan ng binubuhusan ng trabaho. Ayun nga, minsan binubuhusan, no, pinagtutuunan niya ng trabaho yung nagpapaka-busy siya sa trabaho. Pero kahit siya nagpapaka-busy sa trabaho, kulang at kulang pa din yung kinikita ng taong ito. Okay? Ito lang yung na-feel ko. Nawawala siya ng pasensya dito. Dahil lumabas si impatient, ano, naiinip siya, gusto niya yung kanyang ginagawa magkaroon agad ng bunga, or sabihin natin, ano, kunyari, nagtanim siya ngayon, or gusto niya meron agad-agad na kahihinatnan. Nagiging siyang impatient, gusto niya lahat ng ginagawa niya magkakaroon agad ng, ano, magandang resulta, pero hindi naman ganun yun eh. Ito lang yung na-feel ko dito sa person mo, no. Pinagtutuunan niya ng pansin yung pagbabago, kaya lang nahihirapan siya. Gusto niya agad magkaroon ng magandang resulta. Kung makikita mo tong tao na to, malungkot siya. Kasi wala pang pag-ani eh. Hindi pa niya nakikita yung yung fruit of labor, hindi pa niya nare-receive yun, okay? Ito lang yung na-feel ko. Hindi siya stable sa sitwasyon ngayon. Financially, nahihirapan siya. Kahit kabayo o kahit kayod kalabaw ang kanyang ginagawa, kulang at kulang pa din. Kahit doblehin pa niya yung ginagawa niyang trabaho, kulang pa rin yung kinikita niya. Okay? Ito lang yung na-feel ko. Nahihirapan siya sa sitwasyon. Pero nakikitaan ka ng tao na to na nasa maganda kang katayuan, masaya ka, or sabihin natin nakikita ka nito in social media na naglalakbay, pa-explore na lang, pasarap sa buhay, okay? Ito lang yung nakikita ko kasi nakikitaan kita dito ng maayos ang kalagayan mo. Hindi halos lahat makaka-resonate, piliin nyo na lamang. Tingnan pa natin kung ano yung pinaka masasabi sa'yo, gabay. Give me the message. Ano yung pinakagabay sa person mo, kung ano yung kanyang dapat baguhin pa. Give me the message. Meron siya dito, first quarter moon in Cancer. May naganap sa inyo nung July. First quarter ng July, okay? Push through any insecurity. So, ibig sabihin, itong taong ito, may nakakaramdam to ng inggit sa'yo, or sabihin natin sa mga nangyayari sa'yo. Kasi siya nahihirapan sa sitwasyon niya. Samantalang ikaw, nakikita ko dito na maalwan ka ngayon eh. Masaya ka kung anong meron ka. Kaya itong taong ito, nakakaramdam to ng insecurity. May panghihinayang, okay? Kasi ikaw, masaya ka sa akin, nalalagyan mo ngayon, pero siya, malungkot siya eh. Hindi niya na-receive yung gusto niyang mangyari pa sa buhay niya. Okay, kahit siya sobrang nagpapaka-workaholic, pero siya, hindi siya masaya sa kanyang kinalalagyan. Okay, ito lang yung na-feel ko dito. Nasa maayos kang kalagayan eh. Masaya ka kung nasa saan ka man ngayon, okay? Kasi may gabay ka dito eh, pinoprotektahan ka. Mas pumapabor sa iyo yung tadhana, yung kapalaran, yung magandang kapalaran. Kasi nagtitiwala ka, ginagabayan ka dito. At sinusunod mo yung inner voice mo, yung instinct mo, okay? Samantalang yung person mo, sarado yung instinct niya. Hindi niya alam kung paano yung mga dapat gawin, yung mga dapat ayusin, Ito lang yung nafe-feel ko. Sarado yung kanyang intuition. Wala siyang, alam mo yun, hindi siya makapag-desisyon ng sarili niya kasi mas
mas madali siyang mamanipulate ng tao, makontrol ng ibang tao dahil sa mga sabi-sabi, hindi siya makapag-desisyon ng sarili niya. Ito lang yung nararamdaman ko sa person mo. Meron ka ditong full moon in Pisces, forgive. So, ibig sabihin, itong tao nito, gusto niya ng kapatawaran sa'yo. Kasi nakikitaan kanya na equal niya eh. Yung tipo na ikaw yung kanyang destiny. Ito yung nafe-feel ng tao nito. Gusto nito yung paghingi ng tawad sa'yo. Gusto niya yung kapatawaran mo. Kasi I think itong tao na to, naisip rin niya na nakakarma na siya dahil sa mga ginawa niya sa'yo, okay? Kaya gusto nito ng paghingi ng tawad. Meron ditong detoxify. So, ibig sabihin, ito yung nagki-cleansing or sabihin natin, ikaw yung narito sa full moon in Taurus. Ini-enjoy mo kung ano meron ka. Tinatanggal mo kung ano yung mga hindi makakabuti para sa'yo. Nagki-cleansing ka dito. Or pwede rin sabihin, mas nakatungo ka sa positibong pananaw sa buhay, okay? Mas tinatahak mo yung direction na kung saan uunlad ka. Then, nakikitaan ko rin dito na ikaw ay tipo ng tao na handa ka na, nakamove on ka na sa sitwasyon. Ito lang yung nafe-feel ko, no? Meron ditong Taurus. Or pwede rin sabihin na may naganap sa inyo nung Mayo. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then itong tao nito, maybe next year, in full moon in Pisces, February and March, meron taong hihingi ng tawad sa'yo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang. Ano pa yung pinaka-advice para sa'yo? Give me the message. Meron ditong empowerment. Meron ditong 26 years old or pwede rin sabihin pinanganak ng 26. Meron din life path number 8. Nakikita ko dito, sinusuportahan ka or sinusuportahan ka, sinusuportahan ka ng universe or ng source ni God, sa mga nangyayari sa'yo. Kasi kung makikita mo dito, maraming sumusuport sa'yo, okay? Then, nakikita ko dito kasi na nakompleto mo or pwede rin sabihin na accomplish mo na lahat yung mga masasakit na naranasan mo. Ngayon, nagtatagumpay ka na, okay? Then, nafe-feel ko din dito na mas gusto mo yung yung malalim na pakikipag-ugnayan or pwede rin sabihin na humahanap ka ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa isang tao, Kung ikaw man ay hahanap ng isang relasyon, mas gusto mo yung malalim na connection. Then, nafe-feel ko din dito, mas malalim ka na rin manampalataya or sabihin, mas nakatuon ka ngayon sa pagdadasal, okay? Dahil sa mga biyayang natatamo mo, mas kumakapit ka sa taas. Ito na yung nararamdaman ko, Kasi doon ka nakuha ng lakas ng loob or para malampasan yung mga pagsubok na kinakaharap mo. Kaya mas nananatili kang nananampalataya sa Diyos. Kasi, siya yung bumabangon sa'yo. Dahil sa mga pagsubok na kinakaharap mo, mas kumapit ka kay God. Ito lang yung nararamdaman ko, Give na message. Ano yung mensahe para sa'yo? Okay, ito. Meron ditong divine feminine. So, ibig sabihin, isa kang divine feminine kung makikita mo dito, Kasi, siya, pinoprotektahan. So, ang inner energy mo dito, may pagka-divine, mabuting tao, mabuting babae, or mabuting lalaki. Kasi, ang feminine energy, pwede rin yan makuha ng isang lalaki. Kasi, di ba? At ang lalaki, ang babae, pwede rin makuha niya yung masculine energy. Depende yun kung gaano alam mo yun, may authority or pagiging nating mahinhin, mga ganun ba? Kasi may mga lalaking mahinhin din, di ba? Kaya meron din siyang mas naangat sa kanya yung feminine energy pag yung lalaki medyo mahinhin, mga ganun ba? Then, nakikita ko dito na sa divine feminine, mas pinagtutuunan mo yung sarili mo na alagaan ito, okay? Yung parang nagkakaroon ka dito ng self-love, self-care. Ino-nurture mo yung sarili mo para mas mapaganda ka, mas mapabuti ka, mas nakatuon ka ngayon sa self-worth mo. Ito lang yung nafe-feel ko dito, Then, nakikita ko rin dito, Ikaw yung tipo ng tao na mayroong soft side. Sabihin natin na
mahabagin yun. Mahabagin sa isang kapwa tao, yung tipo na gano'n, na kapag mayroon ka nakikita na mga nasasaktan, napifeel mo yung pakaramdam na gano'n, madali kang umiyak, or sabihin natin na masensitive yung pakiramdam mo, no, emotionally, ganyan. Then, nakikita ko rin dito, no, na masinusunod mo yung yung instinct mo, naiintindihan mo na yung mga sitwasyon, or pwede rin sabihin, madali kang makaintindi sa iyong kapwa kapag something na nahihirapan yung tao, madali mo siyang mabigyan ng ng advice, kasi nafe-feel mo yung kanyang pakaramdamin. Alam mo yun, ganon yung na-vibes ko dito, madali kang makikonnect sa ibang tao, or pwede rin sabihin na madali kang makisalamuha, or pwede rin sabihin na madali mo makuha yung loob ng isang tao dahil sa iyong pananalita, or sabihin natin sa iyong aura o sa iyong energy, kasi meron ka ditong mabuting puso. Then nafe-feel ko din dito, malakas ang loob mo, hindi ka umuurong sa hamon ng buhay. Then nakikita ko rin talaga dito, lumalabas talaga dito na malakas yung connection mo sa taas, okay? Madasalin. Ito lang yung nakikita ko, may 21 years old, or pwede rin sabihin na pinanganak ka ng 21. Okay? Then 3, life path 3 number. Okay, ito lang yung nakikita ko. Ayun lamang, Thank you for watching, and love and peace.